Ophelia's POV. After 6 years ay nakabalik na rin ako. Hindi ko sinabi sa parents ko na uuwi ako. I want to surprise them. Masasabi ko na maayos na ako ngayon. Gusto ko nang balikan ang buhay na meron ako noon. Pero hindi kasama doon ang mga taong nanakit sa akin. I missed you, Mom. Iyakap ko na sobrang higpit ang mami ko. Sa loob kasi na 6 na taon ay ngayon lang ulit kami nagkita. Thanks God dahil umuwi ka na. Kung hindi ka pa talaga bumalik ay ako na mismo maghahanap sa'yo. Hindi mo tinupad ang usapan natin na doon ka sa New York titira. Sabi sa akin ni Mommy. I'm sorry, Mom. Gusto ko na pong mabuhay na galing sa sarili kong pagsisikap. You know naman po na strong independent woman ako. Dinaan ko na lang sa biro ang sinabi ko sa kanya. Dahil ayoko maging madrama ngayon. Alam ko naman yun, anak. Pero palagi mo akong binibigyan ng alalahanin. I missed you so much, anak ko. Simula po ngayon ay hindi na po, sabi ko sa kanya. Eto na bang apo ko? Tanong niya sa akin. Opo, she's your pretty apo, sagot ko kay Mommy. Kamukha mo siya, anak, at ang ganda-ganda niya. Naiyak na sabi ni Mommy. Baby Crystal, your grandma is crying, sabi ko sa anak ko. Hi grandma, I love you, malambing na sabi niya kay Mommy at hinalikan niya sa pisngi ang lola niya. I love you too, apo ko. Ang lambing naman pala nitong baby namin. Kinarga siya ni Mommy at pumasok na kami sa loob ng bahay. Are you okay? Tanong ko kay Leonard. Yeah, I'm good. Mabilis na sagot niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya, tinila ko na siya papasok sa loob ng bahay namin. Nasa company pa si Dad at ang mga kapatid ko. Kaya si Mommy na lang muna ang kasama namin. Nagpaalam ako sa kanila dahil may kailangan akong puntahan. Pagdating ko hindi pa siya nakakalabas. Gusto ko na sa unang paglabas ni Monica ay ako agad ang makikita niya. Hinayaan ko siya sa loob ng 6 na taon pero hindi ngayon. Kaya ako bumalik para gawing miserable ang buhay niya. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Hindi ko kayang tanggapin na pagkatapos na ginawa niya sa akin ay malaya na siya ulit na gumala. Wala akong pakialam sa kanila ni Handro. Dahil ang mahalaga sa akin ay maramdaman niya ang sakit na naramdaman ko noon. Nang makalabas na siya ay marami ang nagbago sa kanya. Tumanda siya ng ilang taon. Makinis at maganda pa rin siya pero hindi na tulad noon. Nagpakita ako sa kanya pero ang Monica na nakilala ko'y kagaya pa rin ng dati. Wala akong pagsisisi na makita sa mga mata niya. Lalo niya akong binigyan ng dahilan para pahirapan siya. Gusto kong sumabog sa galit. Gusto ko siyang saktan. Pero I need to calm down. Hindi pwede na padalos-dalos ako dahil masisirang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Habang nagmamaneho ako'y pilit kong pinapakalmang sarili ko. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay Leonard. Gusto raw kumain ng anak ko sa isang fast food. Kaya umuwi na ako para daanan sila. Habang papunta kami sa mall ay si Leonard nang nag-drive ng kotse. Bago kami kumain ay naglaro muna sila sa arcade ni Crystal. Pero habang nagbabantay ako sa anak ko'y nahagip ng paningin ko ang isang binatilyo. Parang pamilyar talaga siya sa akin. Alej? Tanong ko sa sarili ko. Sigurado ako na siya si Alej. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin pero pinigilan ko sarili ko. Umiwas ako ng tingin dahil nakatingin siya sa akin. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Sumisikip ang dibdib ko. Aminado ako na mahina pa rin ako pagdating sa kanya. Baby, are you hungry na? Tanong ko sa anak ko. Yes po, Mommy. Nakangiting sagot niya sa akin, kaya napangiti na lang din ako. Binuhat siya ni Leonard at umalis na kami sa arcade. Gusto ko mang lumingon sa kinaroroonan ni Alej pero pinilit kong hindi na lang. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ni Leonard. Okay lang ako, sagot ko sa kanya. Tulala ka kasi, kilala mo ba yung binata kanina? Napansin ko kasi nakatingin siya sa'yo. Tanong niya sa akin. Hindi ko siya kilala. Kumain na lang tayo para makauwi na. Gusto ko na magpahinga, sabi ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin at nagpatuloy kami sa pagkain. Umuwi na rin kami kaagad. Pagkarating namin sa bahay ay dumating ng mga kapatid ko. Ganon din si Daddy na nayakap ako ng mahigpit. Napaiyak pa ako dahil kompleto na ulit ang pamilya namin. Pagkatapos namin magkwentuhan ay umakyat na ako sa room ko. Sa dati kong kwarto. Ngayon ay hindi na ako apektado sa mga alaala namin ni Handro.
Hindi na ako nakakaramdam ng lungkot at hindi na ako nasasaktan. Naging normal na silid na lang ito ulit sa akin. Bala ko nang humiga sa kama ko dahil gusto kong magpahinga. Pero kakalapat pa lang ng likod ko yung may narinig akong kumakatok. Kaya bumangon ako. Pwede ba akong pumasok ate? Tanong sa akin ni Liam. Ngumiti ako sa kanya at pinapasok ko siya sa loob ng silid ko. Umupo ako sa kama ko at nakatayo naman siya. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko sa kanya. Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. How are you ate? How's your life in Canada? Tanong niya sa akin. Okay naman ako. Kamusta pala yung klinik ko? Tanong ko sa kanya. Ikaw na lang ang kulang ate. Kompleto at maayos ng lahat. Nakangiting sagot niya sa akin. Thank you Liam. Ngumiti lang siya sa akin pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Tinakasan siya ng babaeng mahal niya at ngayon hinahanap niya to. Makikita mo rin siya. Magtiwala ka lang. Kung mahal mo, huwag kang tumigil sa paghahanap. Saad ko sa kanya. Tanging kami lang magkakapatid ang nakakaalam ng pinagdadaanan niya. Kaming apat ang naging bukas na kami sa problema at pinagdadaanan ng bawat isa. Dahil nangako ako sa kanila na hindi na ako maglilihim pa. Ate, tawag niya sa akin. Bakit? Are you really sure about your plan? I'm 100% sure. Sagot ko sa kanya. You know naman na susuportahan ka namin sa kahit na ano. Pero sana ate, gawin mo pa rin ang tama. Huwag mo hayaan na kainin ka ng galit sa puso mo. Paalala niya sa akin bago siya lumabas sa silid ko. Naiwan naman ako nakatingin sa pinto na nilabasan niya. Alam ko na hindi sila payag sa mga nais kong gawin, pero wala rin silang lakas na pigilan ako. Huminga ako, tinayaan ko sarili kong magpahinga. Pagod ako sa biyahe at ganun rin sa mga nangyari. Kinabukasan ay nagising ako sa halik ng anak ko sa akin, ang aking miracle baby. Hindi naging madali ang lahat, nakadalawang failed ako bago siya nabuo. Hindi naging successful ang unang ginawang procedure. Kaya masaya ako na sa wakas may anak na ako na galing talaga sa akin. Ako ang nagbuntis sa kanya. Lahat ng hirap na isang buntis ay naranasan ko. Pero ang lahat ng yun ay kinaya ko. Mommy, breakfast is ready. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay po baby ko, can you give me mommy a hug? Mabilis naman niya akong niyakap at pinupog ng halik, kaya natawa naman ako. Sobrang sweet niyang bata, matalino at observant siya. Masasabi ko na blessed ako dahil siyang naging anak ko. Pagkatapos namin maglambingan ay bumaba na kaming dalawa. Kasabay namin kumain ng parents ko. Ma'am, kayo na po munang bahala kay Crystal. May kailangan lang po akong puntahan at baka gabi na po ako makauwi. Sabi ko sa kanya. Okay anak, ako nang bahala sa cute na baby na to. Naligo ako at nagbihis para makarating ako agad sa office niya. Laking pasasalamat ko dahil hinayaan ako ng guard na pumasok sa loob ng building. Pero pagdating ko sa office niya, hinarang ako ng isang babae. May I know you? Tanong niya sa akin. I'm Ofelia Fierro. Nandito ba si Jandro? Sagot ko sa kanya. Wala si sir at hindi po kayo pwede dito kapag wala po kayong appointment. Medyo mataring na sabi niya sa akin. Pwede mo siyang tawagan, I'm his ex-wife, sabi ko sa kanya. Ex-wife naman pala, mahinang sabi niya pero umabot pa rin sa pandinig ko. May sinasabi ka ba? Mataring na tanong ko sa kanya. Wala po, sige po, tatawagan ko siya. Aniya sa akin, hinayaan ko siyang tawagan si Jandro. Nang sabihin niya na nandito ako, inagaw ko sa kanya ang phone niya at mas nilambingan ko pang pakikipag-usap kay Jandro. Nakita ko naman kung paano niya pinaikot ang mga mata niya. I knew it, may lihim siyang gusto kay Jandro o baka isa rin siya sa mga babae nito. Pinapasok niya ako sa opisina nito at ilang oras din ako naghintay. Medyo natatawa na lang ako dahil hindi man lang niya ako inalok ng kahit na tubig. Pagkatapos ng mahabang oras ay dumating na si Jandro. Kaagad niya ako niyakap ng mahigpit kaya niyakap ko rin siya. Iyakap niya ako pero wala man akong nararamdamang kakaiba. Pinipilit ko lang ang sarili kong makisama sa kanya. Ginawa kong lahat ng makakaya ko na maging malambing lang sa kanya. At nang halikan niya ako'y parang gusto ko kaagad punasan ang labi ko. Maalis ko lang ang bakas niya. Dinala niya ako sa kondo niya. Napansin ko na malinis ito pero sa tingin ko'y hindi siya dito nakatira. Sa bawat salitang sinasabi niya sa akin ay wala ni isang pinaniniwalaan. Hinahayaan ko siyang yakapin at halikan ako. Pero it's a part of my plan. Hanggang sa hinatid niya ako sa bahay. Pumasok ako at mabilis na pumasok sa room ko. Tinanaw ko siya mula sa bintana. Hanggang ngayon ay sinungaling ka pa rin.
Pinapaniwala mo pa rin ako na mahal mo ko. Gagawin kong lahat, madurog lang kita. Hihintayin kong araw na babagsak kayong lahat. Nag-ring ang phone ko kaya mabilis ko tong sinagot. Hello, any update? Tanong ko kagad sa kausap ko. Good, send it to my email. Thank you. I'll send the payment kapag na-check ko na. Handros POV. Buong gabi akong hindi mapakali. Nagkulong si Alex. Sa loob ng silid niya hindi na siya lumabas pa kagabi. Alam ko na galit siya sa akin. Alam ko na hindi niya ako kakausapin lalo pat nasaktan ko siya. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil sa ginawa ko sa anak ko. Pinagsisisihan kong pagsuntok ko sa kanya. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong paniwalaan, lalo na anak ko na mismo ang nagsabi sa akin. Pero iba rin ang nangyari ng si Ophelia ang kasama ko. Aalamin kong totoo dahil gusto kong mabuo ang pamilya namin. Bumangon na ako para puntahan ang anak ko sa silid niya. Kumatok ako pero walang response mula sa kanya. Kaya pumasok na ako sa loob para gisingin siya at kausapin bago ako pumasok sa office. Gusto ko na maayos ang relasyon naming mag-ama. Hindi ako mapakali lalo na kapag alam ko na may sama ng loob ang anak ko sa akin. Anak, tawag ko sa kanya. Alex, let's talk. Anak, I'm really sorry about last night. Sorry anak, hindi ko sinasadya. Sabi ko sa kanya. Wala pa ring response kaya lumapit na ako sa kanya. Hinila kong kumot niya pero wala siya. Kaya mabilis ko siyang hinanap sa buong silid niya pero wala siya. Patakbo rin akong bumaba para hanapin siya sa buong bahay pero wala talaga siya. Mabilis kong tinawagan si Soraya pero wala rin siya doon. Shit, kasalanan mo to. Kasalanan mo. Where are you, Alex? Nainis na saad ko sa sarili ko. Isa-isa ko rin tinawagan ng mga kaibigan niya pero hindi rin nila alam kung nasaan si Alex. Pilit kong pinapakalmang sarili ko dahil kailangan kong mag-isip ng mabuti. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Hindi ko kakayanin na may mangyari sa kanya. Nagring ang phone ko at nakita ko na si Ophelia ang tumatawag. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko pero sa huli sinagot ko rin. Hindi ko kayang baliwalain ang tawag niya. Good morning, love. Bungad niya sa akin sa kabilang linya kaya napangiti naman ako. Good morning. Nauutal pa na sagot ko dahil bigla na lang bumilis ang tibok ng puso ko. Are you busy? Tanong niya sa akin. Hindi naman gaano. May kailangan lang ako asikasuhin this morning, love. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Gusto ko sana pumunta sa office mo. Pwede ba akong pumunta? Susunduin na lang kita sa inyo. Sagot ko sa kanya. No love, ako na lang pupunta sa company mo. Mapapagod ka pa dahil malayong bahay namin. Ako na lang ang pupunta sa iyo mamaya. Sabay tayo mag-lunch. Magluluto ako. Aniya sa akin. Okay love. Sagot ko sa kanya. Mas mabuti na siya nang pumunta sa office ko habang hinahanap ko si Alex. Tinawagan ko si Amir dahil baka nasa kanya pumuntang anak ko. Actually kuya, kakaalis lang niya. Ang sabi niya pupunta raw siya sa company mo. Sagot sa akin ni Amir. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa wakas nalaman ko kung nasan siya. Thanks bro, sabi ko sa kapatid ko. Medyo hindi magandang mood niya kuya, kaya sana intindihin mo na lang siya. Saad pa sa akin ni Amir. I know bro. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding kagabi. Salamat ulit. Dumiretso na lang ako sa company ko dahil baka bigla na naman siyang umalis doon kung sakaling dumating na siya. Pagdating ko ibinati ko ng mga employees ko, nakikita na nilang mukha ko. Hindi na ako nagtatago ngayon. Sinalubong ako ng sekretary ko. Coffee po muna kayo, sir? Nasa loob ba si Alex? Tanong ko sa kanya. Wala po. Bakit po? Tanong niya sa akin. Akala ko kasi nandito na siya. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Salamat sa kape. Sabi ko sa kanya. Okay po, sir. I'll let you know po kapag dumating na siya. Sabi niya sa akin. Mabilis naman akong pumasok sa loob ng office ko. Dito na ako maliligo dahil sa pagmamadali at pag-aalala ko ay Alex ay nakapambahay pa akong pumasok dito. Quick shower lang ang ginawa ko. Paglabas ko'y nakita ko na nakaupo sa couch ang anak ko. Mabilis akong lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. I'm sorry son. Patawarin mo si daddy. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Sabi ko sa kanya. Sorry rin po dad. Alam ko na naging bastos ako sa inyo. Sorry po sa naging asal ko last night. Sabi niya sa akin. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Huwag kang aalis nang hindi nagpapaalam sa akin ha. Sobrang nag-aalala ko anak. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Ayaw mo ako mawala dad? Biglang tanong niya sa akin. Oo naman anak. Ikaw lang ang meron ako kaya wag mo akong iiwan.
Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin kaya napangiti na rin ako. Ang laki na talaga niya, parang kailan lang pero may binata na ako ngayon. Sariwa pang lahat sa akin mula noong una ko siyang nahawakan kaya hindi ko na siya pinakawalan pa. Alam ko na darating ang araw na hahanapin yung mommy niya. Sana'y may lakas na rin ako ng loob na sabihin sa kanyang lahat. Sa ngayon ay gagawin kong lahat mabuo lang ang pamilya namin. Alam ko na mawawala rin ang galit niya kay Ophelia. Alam ko na magiging okay ulit silang dalawa, lalo na ngayon na pupunta dito si Ophelia mamaya. Kumain muna tayo ng breakfast, nakangiting sabi ko sa kanya. Okay dad, I'm hungry na rin. Sabi niya sa akin, nag-order kami ng mga paborito niyang pagkain. Naging magana naman siya kaya napangiti na lang ako. Halatang gutom siya dahil hindi siya kumain kagabi. Dad, gusto ko mag-aral sa Amerika. Bigla niyang sabi. Kaya mo bang mag-isa doon? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Opo, kakayanin ko po, sagot niya sa akin. Okay, kung yan ang gusto mo. Sabi ko sa kanya. Gusto kong suportahan ang nais niya. Thank you dad. Kain ka pa anak, para lalo ka maging gwapo. Pabirong sabi ko sa kanya. Mana ako sa iyo dad, kaya kahit gutom ako, gwapo pa rin ako. Naman, natatawang saad ko sa kanya. Nang matapos na akong kumain ay kaagad akong pumunta sa boardroom dahil may dalawa akong meetings ngayong umaga. Pagkatapos ay mamayang hapon ay susunduin ko pa si mama sa airport. Napaaga kasing uwi niya kaya ako na mismong susundo sa kanya. Habang nasa meeting ako ay panay ang tingin ko sa relo ko. Baka kasi biglang dumating si Ophelia. 11:00 na kasi ng umaga at may 15 minutes pa ako dito bago matapos ang meeting ko. Inip na ako kaya pinatapos ko ng discussion namin para makabalik na ako sa office ko. Halos takbuhin ko na makarating lang agad sa opisina ko. Dahil nakatanggap ako ng text mula kay Ophelia na paakyat na siya. Saktong padaan ako sa tapat ng elevator ay bumukas ito at niluwa si Ophelia. Patakbo siyang lumapit sa akin, hinapit kong bewang niya, tinalikan ko siya sa labi. Nakaagad naman niyang tinugon. Let's go inside love. Nasa loob si Alej, sabi ko sa kanya. Uwi na lang kaya ako, sabi niya bigla sa akin. No love, stay please, saad ko sa kanya. Pero baka galit siya sa akin, may tampo siya pero alam ko na magiging okay rin kayong dalawa, sabi ko sa kanya. Sa tingin mo, malungkot ang mga matang tanong niya sa akin. Magiging okay ang lahat love. Sabi ko sa kanya, hawak kong kamay niya at naglakad na kami papasok sa office ko. Dad, I need to. Anong ginagawa niyo dito? Kunot noon tanong niya kay Ophelia. San, dumalaw ang mommy mo, saad ko sa kanya. Hindi ka talaga naniniwala sa akin dad? May hinanakit na tanong niya sa akin. San, pwede ba nating hayaan mo ng mami mo mag-explain? Para ano dad? Para paasahin na naman tayo? Alej, tawag ni Ophelia sa kanya. Uuwi na ako dad. Paalam nito sa akin. Stay. Seryosong sabi ko sa kanya. But, stay. Pag-uulit ko sa kanya. Fine. Padabog itong umupo sa may couch. Nagkatinginan naman kami ni Ophelia. Humingi ako ng paumanhin gamit ang tingin. Ngumiti naman siya dahil alam ko na naiintindihan niya ang nais kong iparating sa kanya. May dala akong lunch, may hinang sabi ni Ophelia. Ako na mag-aayos love. Upo ka na lang doon, sabi ko sa kanya. Okay, sige. Naglakad siya papunta sa pwesto ni Alej. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa ginagawa ni Alej. Nagkukunwari itong may ginagawa sa phone niya para lang mabalewala niya si Ophelia. Pagkatapos kong ayusin ang pagkain namin ay sabay-sabay na kaming kumain. Naging tahimik ang lunch namin. Walang may nag-attempt na magsalita. Kahit ako'y parang umurong rin ang dila ko. Ako na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. Dad, aalis na ako. Paalam ulit sa akin ni Alej. Ako na maghahatid sa'yo. Presenta ni Ophelia. No thanks. Baliwalang sagot ni Alej. I insist, please. Malumani na sabi ni Ophelia. Ikaw ang bahala, sabi nito't nauna nang lumabas sa office ko. Hindi mo to kailangan gawin love, sabi ko kay Ophelia. Kailangan ko to love. Sige, mauna na ako at babalik na lang ako bukas. Sabi ni Ophelia sa akin. Hinalikan niya ako sa labit mabilis na lumabas para habulin si Alej. Ipagdarasal ko na magkaayos na silang dalawa. Mabait na bata si Alej at alam kong makikinig siya kay Ophelia. Habang nagtatrabaho ako hindi ako mapakali, wala sa trabaho ang focus ko kung hindi sa kanilang dalawa. Ano kayang nangyari sa pag-uusap nila? Nagring ang phone ko, nang silipin ko kung sinong tumawag ay napangiti ako, kaya mabilis ko itong sinagot.
Nakangiting mukha ni Mama ang bumungad sa akin sa video call. Anak, nasaan ka na ba? Nandito na ako sa airport. Parang batang tanong niya sa akin. I'm coming, Mama. Sorry, malilate ako. Akala ko kasi mamaya ka pa. Sagot ko sa kanya. Okay, anak. Hihintayin kita. Mabilis kong kinuha ang coat ko at lumabas na ako sa office ko. Sa bahay ko kasi tutuloy si Mama, kaya excited na ako. Ipapakilala ko sa kanya si Alej at si Ofelia. Alam ko na matutuwa siya. Ano nga kayang plano ni Ofelia kay Jandro? Ano kayang masasabi ni Soraya kay Alej tungkol sa pagkatao niya? Muli kaya ay makuha ni Ofelia ang loob ni Alej? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.